Kumusta na po kayo, mga kaibigan, mga kapatid? Welcome muli dito sa Comment on Air. Sana po nasa mabuti tayong kalagayan. Ipagpapatuloy ko po ang pagbubulgar po dito sa mga kasinungalingan nitong si Wendell Talibong. Kung inyo pong mapapansin, itinigil ko muna ng siguro umaabot ng 3 araw o 4 na araw bago ako nag-record uli ng panibagong video tungkol po sa mga kasinungalingan ni Wendell Talibong. Kasi po binibigyan ko ng panahon si Mr. Talibong na sagutin niya ang aking akusasyon na siya ay hindi mabuting nilalang, sinungaling. Yan po ay dapat sagutin niya. Napatunayan ko yan po sa mga ilang video na ngayon na si Wendell Talibong ay sinungaling, mandaraya at manluloko. Kawawa naman po ang mga Katolikong naluloko niya. At ngayon nga po yung iba nagko-comment na at sari-saring mga masamang salita ang lumalabas sa mga bibig ng mga tagapagtanggol ni Wendell Talibong. Ang akin lang pong maipapayo sa inyo, pinakamabuti po niyong gawin, sabihin niyo kay Wendell Talibong, ang inyong idolo, na sagutin ang aking akusasyon sa kanya na siya ay manluloko, mandaraya at niluloko niya ang kapwa niya Katoliko. At yan po ang batayan ko, ang mga pahayag niya mismo, galing mismo sa bibig niya. At napatunayan ko po yan ang manira ng kapwa. Kaya hindi totoong mabuting nilalang to, masamang nilalang to. Mapanira sa kapwa. Hindi po ganun ang talagang Kristiyano. Yan po mga kaibigan, samahan po ninyo ako. Ako po si kapatid na Cesar Sineta, bumabati po sa inyo ng banal na halik. Maligaya at masayang yun, oh? Pero, pilit niya na parang kalimutan yung unang hamon niya mga kapatid. At upang parang makalimutan, gumawa siya ng isa na namang isyo. Ang isyo na palaging ginagamit din ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo, gamit itong aklat na Pasyon Candaba. Pero, mapansin natin kay Sinita mga kapatid, ayaw niyang ibigay sa kanyang pagtalakay kung anong pahina. Baka masapol na naman. Pakinggan natin siya. Nababasa po sa Pasyon ng Pasyon Candaba na sinulat ng isang pare, si Anisito de la Merced, na ang pag-antanda sa nuot ka ng kamay, yan ay utos ng Antikristo, na ipinag-uutos rin ng Antikristo. Tandaan natin, sabi niya, nandito sa Pasyon umano, ang pag-antanda ng noo at kanang kamay ay ipinag-uutos ng Antikristo. Tingnan po natin mga kapatid, kung nakasulat ba dito sa naturang aklat ang kaniyang pahayag o dinagdagan lang upang makalimutan yung kaniyang hamon na tinanggap natin. Okay, balikan natin siya. Nababasa po sa Pasyon ng Pasyon Candaba na sinulat ng isang pare, si Anisito de la Merced, na ang pag-antanda sa nuot ka ng kamay, yan ay utos ng Antikristo, na ipinag-uutos rin ng Antikristo na magkintal sa nuot ka ng kamay para makilala na sila nga ay Antikristong hunghang. Ayan. Yun ang ikakikilala ng Antikristo. Yung pag-aantanda sa kanang kamay at sa noo ng mga Katoliko. Sino po ang may sabi niyan? Si Anisito de la Merced. Hindi po ako, hindi po ang Iglesia ni Cristo. Ano po? Nababasa po sa Pasyon Candaba yon. Kasi po ang Antikristo sa Pasyon ay walang pangalan na inilagay ang pare na si Anisito de la Merced. Walang pangalan ng Antikristo, kundi ang isinulat niya yung magiging ugali ng Antikristo.
yung mga gagawin ng Antikristo. Yun ang isinulat niya. Isang isinulat niya ng Antikristo, yung bang ang aral ay mali. Palisya-lisyaan niya ang... Yung Antikristo umano, ang aral ay mali at palisya-lisya ang aral. Yung pabago-bago ang aral, mali ang aral. Ang tanong, sino po ba ang umaamin na nagtuturo ng kamalian? Inamin ko na nga dun eh. Inamin ko na. Inamin ko na. Ano masama doon? Pinakita ko na. Inamin ko na yung pagkakamali doon. Tandaan mo, galing mismo sa kanyang bibig, ang Antikristo ay nagtuturo ng kamalian at ang Antikristo ay nagtuturo ng lusyang-lusyang na aral, pabago-bago aral, pasalungat-salungat ng aral. Pakinggan natin kung si Cesar wala bang aral na nagkasalungat mismo sa kaniyang pangangaral sa channel niya. Pakinggan natin siya. Yan ang pagkabasa ko, Kurubi, B at saka to, volume 2. Pero series of 7 pala dyan. Hindi po mahalaga yung volume sa page. Sapagkat maaaring ang magkamali. Kasi nga naman, yung pagkakasabi ko, na hindi mahalaga yung volume at saka page. Mahalaga po yun. Totoong mahalaga yung volume sa page. At ganun din yung aklat. Di po ba? Sino po ba ang paiba-iba ng turo? Hindi mahalaga ang volume up page. Pero, binago na naman. Ang pagkabasa ko, Kurubi, B at saka to, volume 2. Pero series of 7 pala dyan. Hindi po mahalaga yung volume sa page. Sapagkat maaaring ang magkamali. Kasi nga naman, yung pagkakasabi ko, na hindi mahalaga yung volume at saka page. Mahalaga po yun. Totoong mahalaga yung volume sa page. At ganun din yung aklat. Ayan po mga kaibigan. Atin ang napakinggan ang panibagong mga kasinungalingan na naman itong si Wendell Talibong. Wendell Talibong, madadagdagan ang issue natin sa Luneta. Patutunayan mo na hindi nakasulat sa Pasyon Candaba yung sinabi kong ipag-utos magkintal sa nuot ka ng kamay. Patutunayan mo yan sa Luneta. Kaya ito ngayon ang hamon ko sa iyo. Ang totoo, wala ka pa naman tinatanggap eh. Lalo na ngayon, na talagang ibinulgar ko na ng kasinungalingan mo, na wala ka naman tinatanggap. Kaya ito na ngayon, inumpisan ko na dito sa live, wala ka naman sagot. Kaya ito ngayon, nananatili ang hamon ko sa Luneta. Kasi sa Luneta, ang napakaganda ron, personal tayong mag-uusap. Matatanong kita sa mga alibay mo, sa mga kasinungalingan mo. Halimbawa ngayon, sabi mo hindi nakasulat doon sa hawak mong Pasyon Candaba, yung sinabi ko na ipag-uutos magkintal sa nuot ka ng kamay, na sukat pagkakilanlanan niya sila ng Antikristong Wuhan. Yun ang mababasa dyan sa Pasyon. Ngayon sabi mo, hindi ko binanggit ang page. Babanggitin ko na, 207. Patunayan mo yan na wala dyan Ang dalhin mo, yung Pasyon Candaba ang inimprenta noong 1950. Kasi ang ipinakikita mo, bago yan eh. Inedit nyo na naman. Tinanggal mo naman, kaya malakas siguro loob mo. 1950. Inimprenta noong 1950. Hindi yang hawak mo. Kasi recorded ka na madaya ka, nag-edit ka ng mga aklat. Yung mga bagong aklat ng Katoliko, binabago nyo. Pati page. Saka mababaw yung katwiran mo eh. Diyatat eh. Hindi ko binanggit ang page. Dahil baka ano bang tawag mo ron? Masapul ako. Hindi ko naintindihan yung salita mong masapul. Ano bang ibig mong sabihin yon?
Kaya hindi ko raw binanggit yung page kasi baka masapul ako. Ang totoo, yung ginamit mong salita, hindi ko ibinigay. Mali po ang grammar mo doon. Dapat, ang sasabihin mo, hindi ko binanggit ang page. Hindi ko ibinigay. Bakit hiningi mo ba? Ang damang grammar po doon, Mr. Talibong, hindi ko binanggit ang page. Hindi yung hindi ko ibinigay. Kawawa naman kasi ang mga Bisaya kung matututo sa yung Tagalog. Marami kang grammar na mali eh. Mali po eh. Kawawa naman ang mga Bisaya na magtatagalog ay natuto sa yung Tagalog. Sa umpisa pa lang eh. Anong sinasabi mo? Dahil anya, kalimutan niya. Dahil anya, kalimutan niya. Kalimutan niya. Sa halip na nakalimutan, kalimutan niya. Mali na naman ang grammar mo doon. At dito sa bidyong to, marami kang sinasabing mali. Na ang sabi mo, yung pagkikintal sa noo, sa English ay sign of the cross. Mali na naman yun, Wendell Talibong eh. Ano bang diksyonaryo ang gamit mo? Na yung pagkikintal sa noo at kanang kamay sign of the cross sa English yung pagkikintal o pag-aantanda. Ang sabi mo sa English, sign of the cross yan. Mali yun, Wendell Talibong eh. Pagkatapos mayroon ka pang sinabi na ayon sa iyo, sinabi ko na ang pag-aantanda ng noo. Hindi po ganon, Mr. Talibong. Mali ang grammar mo. Ang pag-aantanda sa kanang kamay at sa noo. Pag-aantanda sa noo. Hindi yung pag-aantanda ng noo. Nakita mo na, Mr. Talibong. Maling-mali yung mga sinasabi mo eh. Ngayon, bakit ko pinupokus dyan sa mga pagkakamali mong grammar? Kasi ang sabi mo, nagpalabas ka pa ng mga video ko na kung ang Antikristo raw na sinabi ko ay mali-mali ang aral at turo, gusto mong palabasin na yung mali kong mga pagkakamali ko ay yun na yun, kaya ako ang Antikristo. Mr. Talibong, ang babaw naman ang utak mo. Hindi ganyan ang nakasulat sa Pasyon Candaba. Na basta ang tao nagkamali o mali-maling tao ay Antikristo na. Hindi. Maliwanag dyan sa Pasyon Candaba na ang Antikristo, ang aral niyan ay mali. Palisya-lisya. Oo. Kulang pa nga yan eh. Na sinabi ko eh. Ang Antikristo ayon sa Pasyon malupit. Pumapatay ng tao ang Antikristo. Tandaan mo yan. Kasi ang sabi ko, ang Antikristo walang pangalan. Ang isinulat lang sa Pasyon, yung magiging ugali ng Antikristo, yung gagawin niya. Isa na nga yun sa mag-uutos, magkintal, sa kanang kamay o sa noo. Sukat anyang pagkakilanlanan na sila nga'y kampung tunay nitong Antikristong huhan. Isa na yan sa ugali ng Antikristo. Mag-uutos, magkintal. Di ba? Ngayon, ano pa ang ugali ng Antikristo na nababasa dyan sa Pasyon Candaba? Ang aral o itinuturo ng Antikristo labag sa aral ng Diyos, mali. At saka, yung mga hindi susunod sa mga aral na palisya-lisya, parurusanan niyang tambing na tunay ng dusang kamatay-matay. Malupit ang Antikristo. Kaya mali na sasabihin mo kung mayroon akong maling inamin, Antikristo na ako. Na yun ang ibig sabihin ng sabi. Maling-mali po yan, Mr. Wendell Talibong. Kaya alam ko, nakakaawa ka eh. Yan mismong tayo mo, hindi mo naunawaan. Sarado ang unawa mo. Siguro niloob na ng Diyos yan kasi kalaban ka ng Diyos eh. Yung mga nais matuto ng katotohanan, hinahadlangan mo. Meron kang katulad sa Biblia, si Elemas. Yung proconsul na sumasampalataya sa aral na tinuturo ni Pablo, hinahadlangan ni Elemas. Hinara ngayon ni Pablo yon, tinitigan ni Pablo si Elemas. Ikawan niya na anak ng dyablo. Hindi ka ba titigil sa pagpapasama ng daan ng Panginoon? Anak ng dyablo.
yung katulad ni Elimas, yung humahad lang sa mga tao para makaunawa, para maligtas. Ganyan ka, Mr. Talibong. Alam nyo ba mga Katoliko na sumusunod kay Talibong? Alam nyo ba kung anong nangyari kay Elimas? Nabulag yun. Binulag ng Diyos yun. Eh ngayon, mabuti si Elimas mata lang ang binulag eh. Pero ngayon, pagkakatulad ka ni Elimas, hindi lang mata, buong pagkatao mo, buong unawa mo, bulag. Ano sa palagay nyo si Talibong? Dilat pa ba yan? Nakakaunawa pa ba yan? Matino pa ba ang isip niyan? Isip-isipin nyo na palalabasin sa video niya yung mga sinasabi kong mali at ako raw yung antikristong sinasabi kong mali ang turo. Lalabas pareho na kaming antikristo kasi siya rin maraming mali eh. Saan mo ba nabasa Talibong na sa English ang pagkikintal o pag-aantanda ay sign of the cross? Saan ba yon? Sa Biblia lang, Bibliang Katoliko sa New American Version, yung pag-aantanda, stamp ang banggit nila sa Revelation 13:16. Stamp. Sa King James Version naman, sa ibang Biblia, mark. Past tense, mark. M-A-R-K-E-D, mark. Hindi yung sign of the cross. Kaya Wendell Talibong, maliwanag na wala ka sa sarili. Hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo. Kaya kayo pong mga napasubo na dyan, ay mag-isip-isip kayo. Buksan ninyo ang inyong isipan, manalangin kayo sa Diyos na sana maunawaan ninyo, sana loobin ng Diyos makahiwalay kayo dyan sa maling pagtuturo. Muli po ulitin ko sa inyo, wala pong mawawala sa inyo, magsiyasat po kayo, makinig kayo sa Iglesia ni Cristo, at iparis ninyo dyan sa mga aral na yan. Hindi po, kaya Mr. Talibong, dapat humingi ka ng tawad sa mga naniniwala sa iyo. Hingi mo ng tawad na sabihin mong nagkamali ka. Kasi yung Antikristo na itinuturo sa Biblia ang sinabi ko, ang magtuturo yun ng mali sa doktrina sa aral ng relihiyon. Kasi yung Antikristo magtatatagli ng relihiyon eh. Hindi yung nagkamali, alimbawa ako nagkamali kasi binanggit mo naman yung mga pagkakamali ko, di ako raw Antikristo. Lahat ng tao, Mr. Talibong, namamali. Maging mga judge, nagkakamali. Lalabas Antikristo sila lahat. Sila yung dinidinggit ng pasyon. See? Gamitin mo naman ang utak mo, kaya lang hindi mo na magagamit ng matino yan. Sinumpa ka na ng Diyos. Sana dalangin ko sa Diyos na sana ibalik ang liwanag sa iyo. Yung sumpa na nastaglay mo na hindi mo na makikita ang liwanag pagka hindi ka nagbago. Magbago ka, Talibong. O yan lang po mga kaibigan. Siguro naman, hindi ko na masyadong pagkahabain. Mayroon pa yan susunod. Mayroon pang susunod. Sabi ko nga sa inyo, huhubaran kita, Mr. Talibong. Yung mga pagsisinungaling mo, paninira sa kapwa, ugali mo yan. At ibubular ko lahat ngayon yan dito. Kayo pong naniniwala kay Talibong, ang tabayanan nyo po, iniimbitahan ko po kayo. Hindi ko po kayo kaaway. Ito po ginagawa ko bilang pagtupad sa utos ng Diyos. Ibigin ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kami po gusto namin maligtas, gusto rin namin maligtas kayo. Kaya kung paano kami nagsiyasat sa iglesia, natuklasan namin ang totoo, gayon din po inaakay ko kayo. Magsiyasat po kayo. Wala naman mawawala po sa inyo. Iwanan nyo po yan si Talibong na sinungaling. Kaya kung hindi naman, kung ayaw kayong maniwala sa akin, sabihin nyo kay Talibong na sagutin. Sagutin ako. Huwag yung ipapayo nyo kay Talibong wag na akong patulan.
Bakit? Talaga namang, kasi alam nyo na mali si Talibong. Dapat sana manindigan kayo sa tama. Huwag yung papayuhan yung wag na akong patulan. Kasi hindi niya kayang sagutin eh. Kaya eto ngayon, bago tayo magtapos. Ulitin ko ito, Talibong ha. Gusto ko sa Luneta kasi matatanong kita ng personal. Katulad ngayon, sinabi mo, yung Pasyon Candaba, wala doon nakasulat yung sinabi ko. Dahil sa hindi ko nabanggit ang page, tatanong ko sa iyo yan. Itatanong ko rin sa iyo, kung yung Biblia ang ginamit mo sa debate nyo ni kapatid na Parba, ay totoo yun na binili mo nakadikit na doon sa Mateo 16:18. Yung The Catholic Apostolic Roman Church. Yan, patutunayan mo yan. Pagkatapos, yung hamon ko talaga, na paulit-ulit mong sinasabi na tinanggap mo pero iniiwasan ko, hindi totoo yon. Ayan, nung nakaraan, binanggit ko na yan. Ang hamon ko, sino sa atin ang Iglesia ni Cristo? Ikaw na lahi ng demonyo o ako na lahi ni Abraham? Yan ang haharapin natin. Isama mo yung grupo mo. Isama mo yung grupo mo. Na di umano yung mga sumasagot sa mga nagtatanong na ang title nyo pa pag-aaral ng Biblia ng mga Katoliko. Hindi Biblia pinag-aaralan eh. Ang pinag-aaralan kung paano sisirain ng Biblia. Yan ang itinuturo ninyo eh. Mga kaibigan kong Katoliko, yan sa tanong, ang pinag-aaralan nila kung paano sasalangutin ng Biblia. Kung paano bibigyan ng katwiran yung kanilang doktrina sa Katoliko na wala naman talaga sa Biblia. Ayan. Kayong mga kasama ni Wendell Talibong, kayong group, lalo ng isa, matalas din magsalita. Sumama ka kay Wendell Talibong. Huwag kayong matakot doon. Maraming tao doon eh, Wendell Talibong eh. Maraming tao doon. Doon, pareho tayong hindi makagagawa ng pandaraya. Pareho tayong makapagtatanong sa isa't isa. Yun ang gusto ko, bakit doon eh. Matatanong kitang personal doon eh. Kasi dito, di ka naman sumasagot. Sabi mo, gusto mo online. Ba't hindi ka sumasagot? Inumpisaan ko na yon. Wala, hindi ka sumasagot. Dito, pwede mong sagutin na yung mga akusasyon ko sa iyo. Kung gusto mong wag na tayong dumating sa Luneta, dito sagutin mo na. Sagutin mo rin. Hindi naman ako nagyayabang na kung ayaw mo sa Luneta, okay lang sa akin eh. Wala sa akin yun eh. Kasi hindi ito yabangan eh. Hindi ito yabangan. Ito'y paglaban ng katotohanan. Ito yung para popular ka o para kumita ka. No? Pura gawin mo nga na buhay. Hindi eh. Ito ay talagang paglalantad ng katotohanan. Sino sa ating dalawa ang nagsasabi ng katotohanan? Yan ngayon. Kung ayaw mo sa Luneta, live. Sumagot ka na. Sumagot ka na sa mga issue ko Patunayan mong hindi ka nang luloko. Uulitin ko manluloko ka, naninira ka sa kapwa, dinadaya mo ang mga Katoliko. Patunayan mong hindi totoo yung sinasabi ko Ano ang batayan ko? Yung mga sinasabi mo. Yung mga lumalabas sa bunganga mo. Yan lang, Mr. Talibong. Bueno, mga kaibigan. Bago po ako magtapos, ay nais ko pong batiin muli itong mga kapatid na walang sawang sumusuporta sa akin. Ano po? Sila Ermilito Ladan, si Renato Tuyor, si Arnold Forlahe, si Dard Rooms, si Master How Asakura, si Dayan Espirito, si Elias Artimbang, si Rolando Raquino, si kapatid na ka Dondon Liagas, ganon din ang kanyang girlfriend, si Kaya Chin Mendoza Sevial, si kapatid na Benjamin Evan, si kapatid na Lebron James, si kapatid na Patrick Millard, Magsino de la Rosa. At ganon din, bago ko malimutan, ay ang mga kapatid dyan sa lokal ng Nampo. Kumusta po kayo at sana patuloy tayong mag-ingat. Ano po, hindi ko na po babanggitin muna ang mga pangalan ninyo. At ganon din po yung mga ilang kaibigan ko dyan
sila Karix Kayanong. Ano? Kumusta po kayo, Karix Kayanong? Siya po ang host ng Target on Air. At mapapakinggan nyo po siya araw-araw, alas 3 hanggang alas 4, diyan po sa DCMA. Muli, ay samahan po ninyo ako na ipanalangin natin sa Ama na wakasan na po niya itong pandemya. At sa ating panalangin, isama rin natin ang ating tagapamahalang pangkalahatan, si kapatid na Eduardo Manalo, na sana huwag siyang mahawa kasama ang kanyang pamilya. Manatili po ang patnubay sa kanya ng Ama at ipagkaloob lagi ang karunungan, kapangyarihan, alang-alang po Ama sa buong Iglesia ni Cristo. Ako po si kapatid na Cesar Sineta, bumabating muli sa inyo ng banal na halik. Maraming salamat po.